Hi guys! Welcome back again dito sa aking channel at dito sa video na to ay papakita ko ulit sa inyo kung paano ako gumawa ng manual cutting or manual cutouts ng ref magnet. Ayan. So, meron tayong order ngayon na 90 pieces at talaga nga namang good luck sa aking kamay. So, eto na nga sa mga hindi pa nakapanood ng aking mga previous video regarding this ref magnet or cutouts ref magnet. So, eto yung chance ninyo para makita yung process at yung mga material na ginagamit ko dito. So, ayan, 'di ba? Kakalatan dito sa aking mesa. Ayan, ganyan ako tuwing maggagawa ako ng order. Talagang na-occupy ko yung buong mesa namin. Ayan, walang sisingit diyan kasi ako lang dapat ang magkalat diyan. Ganun. So, ito yung nagawa ko na. Ayan, nagpi-print ako tapos gugupitin ko 'yan. So, sa mga nakapanood na ng previous video ko, alam niyo na 'yon. And, ayun, sa mga video ko na nakaraan is madaming nagtatanong doon na ano daw ba yung gamit ko, kung photo sticker daw ba, ganyan, photo paper daw ba. So, eto yung sagot dyan. Vinyl sticker po yung ginagamit ko at hindi ko pa po na-try yung photo sticker. And, karamihan naman din ang gumagawa ng mga ganitong business is vinyl sticker yung sinasuggest nila. So, vinyl sticker po yung ginagamit ko and then ang brand po is Quaff. Ayan, pwede nyo rin naman itry yung ibang brand pero mas nagustuhan ko si Quaff. So, ayan, ang ginagamit ko is glossy and matte. Depende po sa may order ng ating client. So, vinyl sticker and then yung photo top natin or yung cold laminating film. Ayan, so marami pong klase niyan. Ayan, meron tayong matte, may glossy, may holographic effect, merong glittery. Ayan, depende po sa gusto nyong ilagay sa inyong choices or options ni client. So, mas nagpo-focus ako kay matte and glossy. Ayan, so mas mabenta naman kasi talaga siya. Tapos, ano pa ba ang kailangan nyong malaman? So, ito nga, manual cutting. Ayan, mano-mano ko lang po talagang ginugupit yan kasi hindi po natin afford yung machine na pang-cut. So, kaya tsaga-tsaga tayo sa paggugupit ng mano-mano. And, may tanong din kung magkano ko daw ibinibigay yung ganyan sa mga client. So, nagre-range po yung price natin. Depende po sa may dami po ng order nila. So, ang minimum ko po is 30 pieces. 30 pieces, parang 30 pieces and then 25 each po kapag ka-cutouts. Kasi, kapag itinry nyo to, mura pa po yun sa 25 each. Kasi talagang napakasakit po sa kamay dahil makapal po yung magnet natin. So, yung ginagamit ko po dito na thickness is 1.0 mm. Meron pa po kasi yung isa yung mas manipis sa kanya, yung 0.5 mm po. So, ayun, wala pa kasi tayong pambili talaga ng machine. So, mano-mano lang talaga tayo dyan. And, kung may experience nyo yung na-experience ko dyan sa pagkugupit, talaga nga namang inaabot ako ng ilang oras dyan kasi hindi ko kaya ng tuloy-tuloy yan. Halimbawa, itong 5 na to, gugupitin ko muna siya. And then, para mapahinga sa gunting, is ibabalot ko na siya yung first 5 para napapahinga sa paggupit. So, ang ginagamit ko po ditong gunting is yung Taylor Scissor. Ayun yung may gold color, yung pang tela po. Mas maganda po kasi siyang ipanggupit sa may magnetic sheet natin. So, ayun, pag nagtagal din naman is magagamay nyo kung paano nyo i-slide yung paggupit ninyo sa ating ref magnet para hindi siya bungi-bungi. Ayun, so kapag gumamit kayo ng gunting is dapat para dyan lang yan. Kasi itong pangtela ko talaga to yung nagtatahi kasi ako ng mga kung ano-ano. So nung ginamit ko siya dito sa may magnet is hindi na siya maganda ipanggupit sa tela. So pang dito na lang talaga siya sa ref magnet. So ayun nga, ano pa ba? Basta madami kasing tanong dun sa may upload ko. So ayun, dito dumami-dami na yung aking nagupit at dahil sumakit na nga yung aking kamay, nagsuot na ako nung
guwantes na yan para hindi naman masyadong bumakat yung gunting sa aking kamay kasi talagang masakit and halos mas madami pong order sa akin is cutouts po talaga kaya talagang parang magpapasa or magpapaltos na yung daliri ko dahil sa gunting. Pero syempre tiis-tiis lang tayo dahil binisnes natin yan diba? So, syempre thankful na rin ako kasi madaming nagpapagawa ng cutouts kasi nagustuhan nila yung gawa ko na ganyan. So, isusunod na lang natin yung depende sa kanilang team at kung paano ko i-layout, kung paano ko ilalagay yung mga picture or yung depende sa kung ano ilalagay nila. Yun yung kalalabasan ng pinaka-shape niya. So, ayun nga, regarding naman sa may design ng aking layout is wala po akong nauulit na design. Same team pero yung pinaka-design ng layout is iba-iba po yun. Depende po talaga sa binibigyan nila sa aking photos and kung anong characters po yung ilalagay. So, ayun, ano pa ba? Ayun nga, walang nauulit na design. Iba-iba po talaga kada gawa ko. And anong pang kailangan yung itanong dyan. So, ayun yung mga gamit natin dyan. Kailangan talaga ng stapler. Ayan, tapos isang malaking box na yung binili kong bala ng stapler kasi gamit na gamit po yan. And then yung plastic po na ginagamit ko is standard size po ng pang ATM size po na OPP plastic with adhesive po yan. Ayun, so yeah, ito na po yung mga nagawa ko and marami pa akong ibabalot pero dahil pahinga-pahinga nga ang kamay, ayan tayo ngayon. So, dito sa time na to is nagupit ko na siya lahat and then pinapahinga ko lang talaga yung kamay ko and then balot-balot ganun. So, ayun na nga, thank you so much sa mga nanonood po ng aking mga videos regarding this small business na ref magnet. And ito na nga po lahat ng ginawa ko. Ayan, sa mga may katanungan pa po dyan, mag-comment lang po kayo dyan at sasagutin ko po yan. So, thank you for watching and see you on my next video.